Praise the Lord. Totoo ang salita ng ating Panginoon na mayroong kakayahan ang ating Panginoon na makapagbago sa bawat isa sa atin. First of all, siya ang ating Creator, siya ang ating Maker. Alam niya kung ano yung mga bawat sulok, bawat kahinaan, bawat kalakasan ng kanyang mga nilalang. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako pwedeng mabago, ganito na ako simulan noon pa. Dahil una sa lahat, hindi tayo gumawa sa ating sarili. We don't live by us alone. Pero merong gumawa sa atin. Merong naglagay ng purpose sa bawat buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid na gusto ng Panginoon na siya ang manguna, siya ang malwalhati, gamitin niya ang bawat isa sa atin para sa kanyang kapurihan. Though it may seem na parang ang hirap mabago yung ayaw mo sa sarili ko, pero trust God in the process. Trust the living Word. Trust His name. Trust His power. Something He can do in your life. Worship the Lord as He sings.
miracle that could ever take place for every human individual. Believe ko, yan ang pinakadakilang milagro na ginawa at pwede gawin ng Diyos sa ating buhay. Hindi mo yung patay na nabuhay ang greatest miracle. Hindi mo yung bulag na nakakita. Hindi mo yung pipi na nakapagsalita. Hindi mo yung lupo na nakakita. No. Dahil maaaring mangyari lahat yun sa buhay natin, pero hindi mabago ang ating buhay. Kaya nga salamat sa ating Panginoon sa mga bisita namin na nakikita nyo ngayon, na nandito tumatayo. Maging ang likod na nakatayo ngayon sa inyong harapan is a product of God's miracle. God knows me, I know myself. But I can declare to everyone that God really changed and is a greatest miracle. Praise God. I know and I believe, ako'y naniniwala sa mga bisita namin. Kung kayo ay naglulong na baguhin din ang buhay ninyo, God is more than able, makapangyarihan ng Diyos. Kaya din niya kayong baguhin. Sa kalagayan mo ngayon na hindi mo gusto, amen, God can perform a miracle sa buhay. Praise God. And before the preaching of the word, I can see some faces also at the back. Amen. May I ask also if you are a visitor, if you are not yet baptized in the name of the Lord Jesus. Yung mga usher, kilala niyo sila, mga kaibigan. Pwede niyo silang dalhin dito sa Mr. Divine, i-usher mo yung bisita mo kayo pang space dito. Bigyan natin sila ng space dito. Mahalaga sila sa atin sa hallelujah. And as we stand, mga kapatid, tayo. Brother, dito ka na. Ito na lang kayo, Mr. Amen. Amen. Napakasarap gabi ang presensya ng Diyos. Alam ko, handa na tayong mga kapatid as our worship leader says, today is a simultaneous celebration of our 66th founding anniversary. So, ibig sabihin, matanda na po ang United Pentecostal Church. Amen. As a organization sa Pilipinas. But as a whole, mga kapatid, since 1901, meron na po ang United Pentecostal Church all over the world. Pero nagkaroon lang ng breakthrough dito sa Pilipinas noong 1957, mga kapatid. Nagkaroon po ng United Pentecostal Church. That's why we are celebrating our 66th founding anniversary. And our visitors today, I welcome din kayo sa aming upcoming 19th church anniversary. And it will be on November 19th. Okay, this coming month, mga kapatid, 19th year local celebration ng United Pentecostal Church. So, paano kayo pumunta ngayon? Ulitin ko, welcome din kayo sa ating 19th year anniversary. And every Sunday, if you will, meron kayo, malaya kayo, welcome kayo lagi sa pagtitipon. Amen. And without so much ado, sa walang pagtatagal, atin na po tinatawag ang ating pong tagapagsalita, ating mga ngaral sa umaga nito. Hindi na po siya kaiba sa ating mga kapatid. He is our present World Mission Director ng local church na ito, mga kapatid. Amen. And let's open our heart sa natin ang ating puso, ganun din ang ating mga makinig. Makinig tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Habang tinatawagan ko si Brother Johnny Versola, shall we say, God bless Brother Johnny Versola. Amen.
and He's the one. Though we are celebrating our organization's anniversary, mga kapatid, nobody has to be exalted. We give honor to whom honor is due, mga kapatid. We give honor to our pioneers, mga kapatid, na nag-sacrifice just to bring the truth of God at ginamit ang organisasyon na ito, mga kapatid. But there is nobody that used them but Jesus. And every praise, every worship, mga kapatid, ay sa Kanya lang, mga kapatid. Amen? Praise God. So I take the privilege, I stand before you with a grateful heart. I take this role, this moment, mga kapatid, to deliver to you the Word of God. Amen. Praise God. At buksan natin ang ating mga Bible. Sa mga may Bible, kung wala tayong Bible ay samahan niyo akong magbasa sa harapan. Isaiah 49 verses 8 to 10 and 24 to 25. Praise God. Isaiah 49 verses 8, 9, 10, 24 and 25, mga kapatid. Praise God. Nakita natin. Sabi niya dyan, mga kapatid, this is what the Lord says, at just the right time, I will respond to you on the day of salvation. I will help you. Sa verse, okay, I will protect you and give you. I will protect you. Doon lang tayo, mga kapatid. And then verse 9, jump tayo sa 9. Hindi ko tatapusin yung verse 8 because yung mga remainder, mga kapatid, nito ay specific to the Israel, mga kapatid. Verse 9, ang sabi niya, I will say to the prisoners, come out in freedom. And to those in darkness, come into the light. They will be my sheep, grazing in green pastures and on hills that were previously bare. They will neither hunger nor thirst. The searing sun will not reach them anymore. For the Lord in His mercy will lead them. He will lead them beside cool waters. Verse 24 and 25, mga kapatid, ang sabi niya dito, who can snatch the plunder of war from the hands of the warrior? Who can demand that a tyrant let his captives go? But the Lord says, the captives, the Lord declares. And if God declares, nobody can say against it. Mga kapatid, sabi niya, the captives of warriors will be released, and the plunder of tyrants will be retrieved. For I will fight those who fight you, and I will save your children. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Kanina pa ako nanginginig, mga kapatid. Every time nasasaksihan ko ito, mga kapatid. The message, sa presentation song, sa preaching, and I'm not just saying yung napaghanda ngayon, mga kapatid, but even the previous time na nangangaral si Pastor, napapawang na lang ako every time na yung message ng awit, message ng worship, yun din ang content. Na-amaze ako because merong tinatawag na order. And that's an evidence, mga kapatid, na hindi tayo nag-iisa dito. We are not doing a game here. There is a God that is leading us. Hindi ko na pakinggan yung pre-practice nila, mga kapatid, kahapon. In fact, Friday pa lang na-encounter ko na yung verse nito. There is one mind. Amen. And I believe this is the very word that God wants you to hear today. Yung title niya, mga kapatid, why stay a slave if you can be a son? Why stay a slave if you can be a daughter? Yung son, don't regard it as a gender bias, but son, yung son, mga kapatid, it represent anumang gender, it can be a man or woman. Pero sabi niya dyan, why stay a slave if you can be a son? May I ask Pastor Ricky to lead us in prayer. Yes, Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa mga salita mong aming nabasa. At o Diyos, ngayon, humihingi kami patuloy ng pang-unawa, Panginoon God. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, na nasa loob ng sanktuaryo ito. Lalo higit sa mga bisita po namin, Panginoon, you have a plan, better plan for their lives, Panginoon God. Kung paano, O God, na sa amin may plano ka. Ganon din sa bawat isa sa amin na narito, may layunin kang tunay, Panginoon. And Lord, your servant is now standing behind the pulpit. It is about to deliver your word. That your anointing, O God, will freely move through him. O God, hallelujah. Nang sa gayon, madala niya ito na sukat maunawaan ng bawat pangunawa ng bawat isa na makakarinig nito. Salamat ng marami sa katagumpayan. In Jesus' name. Amen. Mag-upo tayo, mga kapatid.
And I just want to make it plain. Gusto kong basahin sa Tagalog, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya dito sa ESNT version, ang binasa natin kanina ay NNT. At napakababaw, mga kapatid, na English. At gusto kong basahin sa ESNT version, mga kapatid. Sabi niya dito, mga kapatid, ito ang sinabi ng Panginoon, sa tamang panahon ay tutugunin kita. Sa araw ng pagliligtas ay tutulungan kita, iingatan kita, sabi ng Panginoon. Sa verse 9, sasabihin ko sa mga Israelitang binihag at piniit sa kadiliman, lumabas kayo, malaya na kayo. Matutulad sila sa mga tupang nanginginain sa tabi ng mga daan at mga burol. Hindi sila magugutom o mauuhaw. Hindi sila mainitan ng matinding init ng araw o ng mainit na hangin sa ilang. Sapagkat akong nagmamalasakit sa kanila ay magpapatnubay sa kanila sa mga bukal. Sa verse 24 and verse 25, mga kapatid, ang sabi niya doon, Hallelujah, Jesus. Sa Tagalog, mga kapatid, mababawi mo pa ba ang mga sinamsam ng mga sundalong malulupit? Maliligtas pa ba ang mga binihag nila? Pero ito ang sagot ng Panginoon, oo. Maliligtas mo pa ang mga binihag ng mga sundalong malulupit? At mababawi mo pa ang mga sinamsam nila? Sapagkat lalabanan ko ang mga lumalaban sa iyo at ililigtas ko ang iyong mga mamamayan. Ang salita na binasa natin sa Isaiah is specific to the Israel, mga kapatid. But we can apply that to us. We were Gentiles, hindi tayo Israelita. But the word na binasa natin is applicable to us. Number one reason I experienced it, most of us experience being saved, mga kapatid. And number two, we read in the Bible that God is no respecter of person. Ang Diyos hindi siya nagtatangi, mga kapatid. Hindi siya, wala siyang pinapaboran. Yes, before, olden times, He just focused and fixed His eyes to the nation called Israel. But now, mga kapatid, He opened the door for everyone. For everyone who wants to be saved, mga kapatid. And before we proceed, mga kapatid, in order for you to appreciate the message that is given by God, mga kapatid, consider if you are the person in prison. Isipin mo ang sarili mo na ikaw yung nandun sa kulungan, mga kapatid. Dahil gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na simula si Adan ay mabihag o magkasala. Sinabi ng Bible, nagkasala si Adan. Yung kanyang asawa. Sumuway sila sa Diyos, mga kapatid. At gusto kong i-remind sa inyo at sabihin sa mga bago pa na simula nung nagkasala si Adan, na ibigay kay Satanas ang pamamahala sa mundo ito. Human relinquished the authority to the devil. That's why mababasa natin sa Luke 4:6 nung tinem ni Satanas si Jesus, sabi niya, lumuhod ka lang sa akin, ibibigay ko sa iyo kaluwalhatian ng mga kaharian na ito. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo otoridad. Hindi sinabi ng Diyos na layar, hindi mo pag-aarian. He did not counter. Hindi niya sinalungat ang sinabi ni Satanas dahil may katotohanan na yun, mga kapatid. Everything has become subject to the ruling power of the devil. Mga kapatid. In other words, sa Tagalog, lahat tayo, mga kapatid, ay naging alipin ng kadiliman. Naghari ang kaaway ng ating kaluluwa. Walang iba kundi sa Satanas. Simula nung nakuha niya, mga kapatid, ang pamamahala sa mundo na ito, mga kapatid, siya ay nagpatayo ng kanyang kaharian sa mundo na matagal na, mga kapatid. Matagal na. Thousands of years ang lumilipas. At naglagay siya ng tinatawag na sistema na tinatawag nating world system. It's a world system. It's like a web, spider web. Maraming sanga, maraming mga hierarchies, maraming mga authorities na ilagay sa lahat ng sulok ng mundo, mga kapatid. May mga levels and layers, mga kapatid. At maging sa lugar na ating kinalalagyan, meron siyang mga alipores, meron siyang kaharian, may mga kuta siya, may mga sundalo siya, hindi natin nakikita, mga kapatid. It is real, mga kapatid. This world system is like a web, and it wants to exclude God. It wants to do away with God. Gusto niyang alisin ng Diyos, mga kapatid.
And that has been the order of this world. No wonder why, mga kapatid, ang sistema na ito yung kinalakihan natin bilang mga tao. It is the default kingdom that we are born into, mga kapatid. Ang bawat isa sa atin na nahulog sa pagkakasala, mga kapatid, lumaki sa kaharian ng kadiliman, whether we like it or not, wala tayong magagawa doon, mga kapatid. Naghari ang kadiliman sa atin. Hindi natin maitatago ang pagkakasala sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yung mga kahinaan natin, yung mga regrets natin, mga failures natin, they are just a sign that there is something and somebody that holds our neck before, mga kapatid. And even right now, merong naghahawak sa atin na person na hindi natin nalalaman, mga kapatid. And we just accept it. It's because I am like this. It's because I am worse. I am miserable. I am helpless. I am hopeless. But I want to tell you, I want to declare to you, to those who haven't received it, salvation and freedom, and even those mga kapatid na matagal na naglilingkod sa ating Panginoon, because I want to tell you, kahit na pinalaya ka na ng Diyos, meron ka pa rin tendency na mamuhay sa luma mong pagkatao. Mga kapatid, and we have to break it down. We have to break it out. Jesus is with us, and I'm telling you, it's not because of my power, because God desires every one of you, my brother and my sister, my friends and every visitor. Gusto kanyang maging malaya, gusto kanyang tanggapin ang kanyang binayaran na pagkamahal-mahal, kapatid. Hallelujah. So that's it, tanggapin natin. Huwag na tayong magtago. He that covereth his sin shall not prosper. Bakit pa tayo mag-aas ng malinis tayong tao, mga kapatid? Bakit pa tayo mag-aas ng wala tayong problema? Let's face the fact. And hindi yan nagtatapos. Hindi yan nagtatapos. Sabihin natin, amen, mga kapatid. May plano ang Diyos. Magaling ang Diyos. Walang, sabi natin kanina, wala. Kapag sinabi ng Diyos, walang makakapigil sa kanyang sinabi. If He said it, ilan lang ang lipuras si Satanas is just 1/3 of the heaven. Nakasama niya, nanalin lang niya 1/3 of the angels lang. Ilan tayo, mga kapatid? 2/3 of the angels plus saved people, mga kapatid. Sino mas malaga? And even though we don't have to help God and we don't have to, hindi natin kailangan siyang tulungan, He is more than powerful, mga kapatid. Just a word that proceeds out of His mouth, and the enemy will be subdued. Sa Tagalog, mga kapatid, salita lang ang lalabas sa bibig ng Diyos. Matatalo ang away. Wala siyang masasabi. Wala siyang maikokontra, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. That has been the default condition of human. Galatians 14, we were like children. We were slaves to the basic spiritual principles of this world. Naging alipin tayo. Lahat ng behavior, lahat ng tinatawag na patungkol sa atin, even our character, maging yung pagkakilanlan sa atin is been affected. Mga kapatid, na apektuhan ito sa ating pagiging mamamayan sa mundo na ito, mga kapatid. Sa pagtagal ng panahon, karamihan sa atin dito, ilang taon na nung nakakilala sa Panginoon. At yung influensya ng mundo na ito ay talaga namang lumasag, kunada kakabsat. Ibig sabihin, kakagat talaga sa'yo, mag-imprint talaga sa'yo, mga kapatid. But do not lose hope, my brother and my sister. You must be the most miserable. You must be the worst sinner, mga kapatid. You have a hope. Jesus is more powerful enough to deliver you and help you. Ano man ang iyong kalagayan sa oras na ito, kapatid. And you don't have to beg God for that. Hindi dahil sa mabait-baitan ka. Dahil gusto ng Diyos na ikaw ay maging malaya. Hindi dahil sa iyo gagawin pabor para sa Kanya. Gusto na niya yun kahit wala ka pang ginagawa sa oras nito. You just have. Kailangan mo lang manampalataya sa Kanya sa oras nito. Buhayin mo ang iyong diwa at manampalataya ka sa Kanya that Jesus is for me. Reject, resist the lie, mga kapatid. Labanan mo ang kasinungalingan na naglalaro sa iyong isipan na hindi ka karapat-dapat, na nagsasabi, wala, you are worse, wala ka nang magagawa, ganyan ka na lang. Resist that. Receive God's word and have this moment. Tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi dahil sa iyo, kapatid. Dahil punong-puno siya ng pag-ibig para sa iyo. Sabi niya sa Galatians 4:8, before you Gentiles knew God, bago pa natin tayo mga hintil, bago pa natin nakilala ang Diyos,
Mga alipin tayo sa mga tinatawag nilang Diyos-Diyosan na hindi naman, sabi niya sa Galatians 4:8, hindi naman totoo. Kapatid, maraming mga Diyos-Diyosan sa mundo and they are basically the representative of the devil. Mga kapatid, they are spirits, mga kapatid, that masquerade o nagmamaskara lang sila, something that can help us, pero sa totoo lang hindi. Mga kapatid, that's why I want to tell you, beware. Mag-ingat kayo sa mga tinatawag-tawag nilang pampaswerte, mga kapatid. They are gods. You are just serving them if you believe na pwede kang maging maswerte if you believe those people. Yung sasang-ayon ka sa sinasabi nila. I want to declare to you people in this place, there's only one true God. Isa lang ang totoong Diyos. And whoever you are, maging sino ka man, you can have a touch from Him because He wants you. Romans 8:5-6, those who are dominated by the sinful nature, think about sinful things. Letting your sinful nature control your mind leads to death. Hindi basta-basta mga kapatid ang tinatawag na kasalanan. Dahil ito isang kapangyarihan na kumukonekta sa isip natin at kumukontrol sa atin upang gawin yung mga bagay na naunawaan naman natin hindi maganda. But we are powerless to receive it. Right. Para ba tayo walang kapangyarihan na mag-receive? That's the power of sin. Kaya hindi biro-biro ang sin, mga kapatid ng kasalanan. But, do not feel sorry, my brother, my sister. Do not know so, I should say, hallelujah, saan ka man level ngayon ng iyong kalagayan, mayroong tulong na para sa iyo. Walang sakit, walang panghihina na hindi kayang tulungan ng Diyos. Hallelujah. Upon birth, we become entangled in this world system. Ito na ang sinasabi ko kanina. Simula nung pagkasilang tayo, nung nagkaroon tayo ng malay, naisiksik sa isip at puso natin yung mga pamamaraan sa mundo na ito. Yung mga bagay, mga kapatid, na kahit natin na hindi dapat natin marinig o sa paniwalaan. At yung mga bagay na yun na naisiksik sa atin, later on, we have to unlearn them. Ibig sabihin, kailangan natin cancelahin yung mga yun. Because I wanna tell you, mga kapatid, maraming mga naisiksik sa isipan natin na siyang nagpapahirap sa atin ngayon, mga kapatid. But there's hope, mga kapatid. There is hope, may pag-asa. Whatever yung problem, walang sisihan dito. Hindi natin sisisihin yung magulang natin, yung nanay, tatay natin, bakit ganito mo kasi ako pinalaki. Huwag mo lang isipin yun. Ang isipin mo sa oras nito, kapatid. Regardless of how deep the sin that has holding you, mga kapatid, has held you, there is hope. Jesus is strong and powerful enough to release you, mga kapatid. Just believe that. Nobody can deliver you but Jesus. We were entangled in this world system. We were driven by the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ano bang meron sa mundo na ito? Nandito sinasabi niya, craving for physical pleasure, yung pagnanasa ng laman natin, yung pagnanasa ng mata natin, yung gusto natin na matugunan. Do I sound familiar, mga kapatid? Yung mga tukso, mga kapatid, na gustong tinatawag na magbigay sa atin ng physical pleasure, a craving for everything that we see. Ano man yan na nakikita natin? Pride of our achievements and possessions. Every one of us becomes a victim of this, mga kapatid. These are not from the Father. Hindi ito nagmumula sa Diyos, kapatid. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, yung pride of life, yung kayabangan, hindi yan nagmumula sa Diyos. This world is fading away along with everything that people crave. Kung kakagat tayo doon, mga kapatid, sa pagnanasa sa laman, sa mata, sa kayabangan, mga kapatid ng buhay, may sasama tayo na mawawala at maglalaho, mga kapatid. Kaya gusto ng Diyos na tayo ay ligtas. Gusto niya na ihiwalay niya tayo, mga kapatid, dun sa falsitude, dun sa kasinungalingan na nagsasabi sa dito masaya, dito enjoy, dito matutugunan yung pangangailangan mo. No. I wanna tell you, there's nothing in this world can satisfy you. Wala sa bagay sa mundo na ito, hindi ang mga mamahaling gamit, mga kapatid, hindi iPhone 15 titanium, mga kapatid, hindi sasakyan na magagala, hindi bahay, mga kapatid. They cannot satisfy you. They are sometimes, mag-ingat tayo mga Kristiyano, dahil
minsan, mga kapatid, natitempt tayo to just satisfy our flesh. But no, mga kapatid. We always have to come to God and allow Him to give us a fresh perspective sa buhay natin every day now. Dahil I want to tell you, mga kapatid, kapag na-involve ang money, I want to tell you it has the power to change heart. I say that because I saw it myself, mga kapatid. Pag may pera na involved, it change your heart. But as a Christian, I'm talking to the Christians here, hallelujah, always come to God. You need His help every day. Kailangan natin lagi ang kanyang tulong, mga kapatid. Because kung tayo ay bibigay doon, mga kapatid, anong mangyayari? Mahihila ulit tayo. Pagharian ulit tayo. Don't you know that these things that we find in this world sometimes is being used by the devil, ginagamit ng kaaway, mga kapatid, to distract us. But not always, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay hindi masama sa kanilang ganang sarili. Pero nagiging masama lang iyon, mga kapatid, kung tayo na ay natutukso, tayo na, mga kapatid, ay nagbabago na, mga kapatid, yung direksyon natin sa buhay, mga kapatid. So we always need God. Galatians 5:19-21, listen, mga kapatid. Here are the evidences na naghahari ang kaaway sa atin. But when you hear this one, do not feel condemned. Hindi namin kayo kinokondena, lalo na sa mga bisita namin, but you need to hear this. Ito yung isang palatandaan na tayo ay nakabilang sa sistema ng mundo na ito na labag at laban sa Diyos, mga kapatid. But I'm going to tell you this, not to condemn you, but to help you and open your eyes, mga kapatid. Dahil alam ko, minsan, karamihan sa atin nagtatanong tayo, ano nga ba ang totoo? Minsan, sunod-sunuran na lang tayo, mga kapatid, sa ginagawa ng mga tao sa labas. Naghahangad tayo ng malaman ng katotohanan. And I want to tell you, you are blessed if you have a hunger for righteousness, for you will know it. Sabi ng Bible, blessed are they that thirst and hunger after righteousness, for they shall be filled. Kung gusto mong malaman ang katotohanan nito, kapatid, makinig ka sa salita ng Diyos, tanggapin mo, huwag kang masaktan. Kung masaktan ka man, mga kapatid, tanggapin mo ang paghihilom ng Diyos dahil ang salita ng Diyos hindi lang niya sasaktan, papagalingin niya tayo, mga kapatid. Ang sabi niya, mga kapatid, sa Galatians 5, mga kapatid, basahin ko lang yung Tagalog dahil English yung nakalagay dito. Sabi niya, mga kapatid, ang mga taong sumusunod sa dinanasan ng laman, ito yung sinabi natin kanina, lust of the flesh, isa lang ito, meron ding lust of the eyes. Ito laman ay nakikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkabuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at ibang pagmamahal. Hindi ko kayo kilala. Hindi ako nagkaroon ng background study sa inyo at sinabi ko ito na hindi merong paningin ng condemnation sa iyo. Ibig sabihin, hindi kita ginajudge. Lalo sa mga bisita namin, kung narinig mo na ito, magkaroon ka ng maliwanag na pangunawa ang mga gawain na yun hindi pag-ari ng Diyos. At magkaroon ka ng pangunawa, kailangan mong maligtas, kailangan mong ma-deliver, kailangan mo ang tulong ng Diyos. At gusto kong sabihin sa'yo, maging sino ka man, gusto kang tulungan ng Diyos. Dahil nakita na ng Diyos yan, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili sa tagal na panahon. That's why He came. Lumapit siya, ang Diyos natin nagkatawang tao, mga kapatid. Dahil alam niya, nahihirapan ng tao sa pagsunod sa mabuti. Nahihirapan ng magpakabait ang tao, mga kapatid. Nakita niya yan sa Israel, mga kapatid. Maging sa atin ng mga hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. That's why He came down. And I want to give you hope. Kahit sino ka man, kung nagilty ka dun sa nabinasa natin na listahan, paglalasing, kalaswaan, kalayawan, kapatid, there is a hope for you. May pag-asa ka sa nagmumula sa Diyos. Ang sabi niya sa Romans 8:8, that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. At gusto kong sabihin sa inyo kung mamuhay tayo doon, dahil yan yung itinuro ng mundo sa atin. Ang paglalasing, ang pagbibisyo, tinuro yan ng mundo sa atin. Yan yung impluensya na nakalat natin sa mundo na ito. At gusto ng Diyos na tulungan tayo.
Bakit? Ang mga bagay na yun ang sisira sa atin. Aminin mo ang sarili mo. Ano mangyayari pag nalasing ka na? Meron bang mabuting may dudulot sa'yo? Bibigyan ka ba niya ng kaayusan? Makakalimutan mo siguro ang problema mo. Sabi nila, but the more that you are drunk, kapag lasing ka na, dun mo na naman maalala yung problema mo. Sa mga hanap ng tulong doon, gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, nililit lang ka ng kaaway. Sinasabi niya sa iyo, masarap ang alak, masarap ang sigarilyo, masarap ang kalayawan, but I wanna tell you, if you just know what I receive, kung alam mo lang ang tinanggap ng karamihang mga tao dito, hindi tutumbas ang alak, hindi tutumbas ang sigarilyo o anumang mga kalayawan na nandito sa mundo na ito, sa mga bagay na matatanggap mo mula sa Diyos. And I want to give you hope. Gusto ng Diyos na matanggap mo yan. Gusto kanyang baguhin, kaibigan. Gusto kanyang iligtas. And this is the best thing. Gusto kanyang maging anak. Gusto kanyang maging anak. Dahil sa tagal na panahon na namuhay tayo sa mundo, ang sabi ni Jesus, naging ama natin si Satanas. Bakit? Ginawa natin ang lahat ng kanyang mga ginagawa, pagsisinungaling, pagnanakaw, pagpapatay, pagkikipag-away, mga kapatid, and so on and so forth, mga kapatid. But I want to tell you, mga kapatid, paging sino ka man, gusto kang tanggapin ng Diyos. Siya ang original na gumawa sa iyo. Inagaw ka lang ni Satanas at gusto kanyang ibalik sa kanyang piling. Matagal kanyang hinihintay, kaibigan, kapatid. Gusto kanyang tanggapin ang kanyang inilaan na napakayaman, na pagpapala at biyaya. Upang hindi mo ibaling ang iyong sarili sa mga kasinungalingan na sasabi, masaya ka dito, hindi, kapatid. Walang bagay sa mundo na ito ang totoong makapagpapasaya sa iyo. If you just know what I received, if you just know what Pastor Lina, Sister Lina have received, kung alam mo lang ang tinanggap ng kapatid, huwag mong sabihin, ano ba naman ang itsura nila? Bakit ganun nakakatawa? Huwag mo munang tignan yun. Huwag mo munang tignan bakit sila nakapalda, bakit sila ganun magpuri, bakit nagtatalon-talon sila, bakit wala silang iya, huwag mo munang tignan yun. That's why, while ago, hindi ko masisi yung mga tao hindi kayang magtalon, even mga kapatiran na hindi pa kayang magtalon na magalak. We are not condemning you. Why? It takes time for you to receive what God has for you. And even though natanggap mo ang message of salvation, mga kapatid, like what I've said kanina, mga kapatid, may tendency na bumalik ka pa rin doon sa luma na sistema. It is the world system. Ano ba ang sistema na ito? It's a rule-keeping system. Di ba ganyan tayo mga Kristiyano, mga kapatid? I don't know if I still have to follow this one. Nakakilala tayo sa Panginoon. Sinabi niya sa Galatians, chapter 4, chapter 5, sabi niya, nung nakilala tayo sa ating Panginoon, bakit babalik pa tayo doon sa batas ni Moises? And that includes yung mga bawal kainin, even 10 commandments, mga kapatid, it's part of the law of Moses. Ano pa? Dietary laws, mga bawal kainin, civil laws, and so on and so forth. What are you trying to tell now, brother? Talikuran na natin ang 10 commandments. Let me finish first, mga kapatid. Nung nakakilala tayo sa ating Panginoon, ang naisiksik sa atin, we have to keep rules. We have to keep don'ts and do's, mga kapatid. Pero iba, pag basahin mo ang Galatians, mga kapatid, ang gusto ng Diyos sa atin, we have to be motivated by His Spirit. Kailangan, ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng relationship at connection sa Kanya at Siya ang magbibigay sa atin ng direksyon every now and then kung ano ang dapat natin gagawin. Hindi yung memorize natin yung 10 commandments, hindi mo na kailangan pumunta sa Diyos, alam mo na ang gagawin mo, pero wala kang kalakasan na gagawa dun sa 10 commandments. That's the reason why many times nafe-fail ka pa rin kahit matagal ka ng Kristiyano. Bakit? Bumalik ka sa old system. You just keep the rule, the do and don'ts. Sa Tagalog, pinamumuhay mo lang kung ano ang bawal at mali. Pinag-aralan mo lang kung ano ang bawal at mali. At gusto kong sabihin yan, yan ang tendency ng mga Kristiyano ngayon. Mamuhay na parang nasa lumang tipan ng Old Testament. They just follow what's right and they just follow what's wrong. They don't have to consult God what He desired. And I want to tell you, kapatid, kahit sa tingin mo tama ang ginagawa mo, kung
Kung wala ang direksyon ng Diyos yan, patayan. That's the reason, kapatid, na mawawalan ka ng gana na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Napapagod ka ng sumunod sa batas ng Diyos. Ang hirap-hirap sumunod. Kaya minsan hindi makita ang ngiti sa mukha mo. Your face is very sad. Bakit? You still live as a slave. Para ka pa rin alipin ng Diyos, nabubuhay ka pa rin sa Old Testament. Bakit ang minemorize mo lang 10 commandments? Yung mga bawal, o kailangan kong magpalda, o kailangan kong hindi magpagupit bilang babae. No, no, no. Do not focus on them. If you have a relationship with God, ipaparamdam sa iyo ng Diyos ang gusto niya. And hindi lang yung hindi pagupit sa mga babae, hindi lang yung hindi magpapalda, haba ng palda, mahaba naman ang dila. Sinasabi nila, why you are just following religion? Sumusunod ka lang sa religion. Sa church ito, you are blessed, my friends, my brothers and sisters. Hindi tayo sumusunod sa religion. Ano ang relihiyon ba? Yung nakalagay ng batas. O ito, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Huwag mong gawin ito, magkakasala ka, huwag mong gawin ito. No, no, no. I wanna tell you mga kapatid, what's God desire for you? Tanggapin mo ang pagiging anak mo sa Diyos. Amen. Many times na nanalangin tayo, nababanggit lang tayo natin dito, Lord, Lord, Lord God. 1% lang yung Father. Ang gusto ng Diyos na buhayin sa atin ngayon ay magkaroon tayo ng close relationship to Him as a Father. And what God wants it na i-address natin siya na Ama. Bakit? Hindi ka magiging anak if you are shameful to call Him your Father. O diba, papasok ka sa isang bahay, sino sa inyo nahihiyang tawaging daddy, papa, ang kanyang papa? Kung ampun ka, at the first place nahihiya kang tumanggap tanggapin siya bilang tatay, hindi mo siya matawag na papa. Anong tawag mo sa kanya? Tito, uncle. Even if he is a biological father, may mga tao dito lumaki kayo na walang tatay. May mga tao dito lumaki kayo, bata pa lang namatay ng tatay. Bata pa lang umalis ng tatay. And that's the reason sometimes na mahirap niyong tanggapin ang pagiging ama ng Diyos. But that's just a tendency. Huwag kang makinig. Dahil sabi sa Bible, minsan mga kapatid, we are looking at our mothers, at our fathers' care sa atin, at binibase natin doon ang pag-care ng Diyos sa atin. No, that's not it. Mga kapatid, hindi yan ang totoo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay higit-higit pa sa pag-ibig ng iyong tatay. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit-higit pa sa pag-ibig ng iyong nanay. I don't know kung meron ng nanay o tatay na nagawang mamatay para sa kanyang anak. But ang Diyos, 100%, He came in flesh dahil mahal ka niya. And take note, hindi ka pa believers noon. Hindi ka pa nakakilala noon. Makasalanan ka pa noon. How much more this moment na meron na siyang nilagay sa iyong buhay ng kabutihan, katwiran, mga kapatid. His name was given in you. How much more na mas mahal ka ng Diyos ngayon. But I want to tell you, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. The only problem sa atin, mga Kristiyano, mahirap nating i-personalize, tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. But let that change right now. Bakit hindi ka pumunta sa Diyos? Don't present anything to Him dahil hindi kanya kailangan. Meron bang anak na kailangan obligado siyang magregalo sa kanyang tatay? No, just come to Him. Just sit with Him and listen Him sing over you. At maririnig mo sa Kanya, I love you, my son. I am so happy that you become my son. I want you. I want you. I want you. I don't want you to go away. Gusto kong ma-imagine yung pagmamahal ng Diyos. Some of you fathers, some of you are expressive enough to express your love to your sons. Nung bata sila, hindi mo sila maiwan-iwan. Kanong-kanong mo kahit ilang oras na, kanong-kanong mo pa rin, hinihiling mo sila. Pinipisin mo ang kanyang pisngi, sinasabi mo, ang cute-cute mo talaga. Kundi na lang anak kita. Imagine God doing that to you. At gusto kong sabihin sa iyo, kahit matanda ka na, hindi ka tumatanda sa harapan ng Diyos. Do not have that independent mindset. Yung feeling ba na kaya ko na to? Dahil physically speaking, meron tayong tendency na ganyan. Pag malaki na tayo, ayaw na tayo lumalapit sa ating mga tatay.
Huwag mong i-carry yan sa relationship mo sa Diyos. What God wants you to be today, He wants you to receive your being a son. Gusto niya na i-personalize mo at hindi ka mahihiya na magsasabi sa Kanya, Daddy, Papa, Father, naniniwala ako na anak mo ako. Hindi ako bastardo. Hindi ako itchapera. Naniniwala ako because it takes faith. Ang gusto ng Diyos is faith. Without faith, it is impossible to please Him. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo siya mapiplease. Ito ang sinasabi ng Diyos. Mahal kita na. Gusto kita na. Ano ang response mo bilang anak? I'm not worthy, Father. Yan ang mentality ng slave. Sasabihin mo, ayaw niya sa sinner, marami akong pagkakamali. Regardless, napakarami ng pagkakamali. Hindi ka umatay ng pagkatagal-tagal sa simbahan. Hindi mo na-please si ganito, si ganyan. Go back. Hinihintay ka ng Diyos. Gusto niya na i-embrace mo ang iyong pagiging anak. Gusto niya na maging bold ka and confident. Gusto niya na maging makapal ang iyong mukha, kapatid, to make it more graphic, mga kapatid. Pero sa Kanya, hindi ka makapal ang mukha. Why? You are just stating your faith to believe His word, and He is your Father. You are His son and daughter. Tinatanggap mo lang kung ano ang gusto niyang ibigay sa iyo. Ang problema sa atin minsan, mga kapatid, ang hirap natin tumanggap. May tutulong sa atin, huwag na. Nahihiya ako. Hindi pala tamang attitude yun. Pag may nag-over sa'yo ng tulong, grabe. Why? Nagbibigay siya ng tulong dahil yung tao na yun ay maganda ang kanyang loob, hindi dahil sa'yo. Minsan kasi natin iniisip, bakit nagagawin yung sinawa ko sa kanya, huwag mo nang isipin yun. It doesn't matter what the devil has put in your minds, na sinasabi na niya, hindi ka kayang tanggapin ng Diyos. Isa kang basura. I wanna destroy the thought this moment. God wants you. The Father wants you. Gusto na niya na tanggapin ang kanyang pagiging ama. Dahil miss na miss ka niya. Miss na miss ka na niya. Ang tagal na panahon, umasta kang alipin sa kanyang bahay. Ang tagal mo na nakakilala sa Panginoon, pero ang mindset mo, tama ba ito? Bawal ka. Bakit hindi mo siya tanungin, ano ang gusto mo, Father? Anong gusto mo? Hindi ka niya iiwanan na gagawa sa kanyang kalooban. I wanna tell you what the Word says. Nananahan siya sa atin. He sent His Spirit. If we receive it, that's why we can cry, Abba, Father. Ang ibig sabihin ng Abba, Father, Daddy, Daddy. Daddy, I want you, I need you. I wanna tell you, my brother, my sister. Spend time praying to God as a Father. Hindi mawawala ka ng pagiging Diyos. But this moment, the important thing that we need this moment, ang kailangan natin, is to embrace our being son and daughter to Him. Dahil gusto kong sabihin sa iyo, as I have studied, hindi mo maipapalagalan ang kaharian niya kung alipin ka lang sa harapan niya. Who can expand a king's kingdom? Hindi ba yung mga prince? Hindi ba yung mga anak, mga kapatid? You can never expand the kingdom of God no matter how many work that you are doing for the Lord, mga kapatid. Limited. Ano ang bibigay lang yan sa'yo? Frustration. Pagod na akong pagpilit kay ganito na maglingkod sa Diyos. Napabago na akong magturo. Why? You are just doing it by your own strength. You are just doing it by your own power, my brother and my sister. Ang gusto ng Diyos, take time to sing with Him. Amen. Allow Him to sing over you. I encountered a post in Facebook. Naiingiyak ako na nabasa ko na I'm just sharing it with you, my brother and my sister. It's from a brother, our brother. He's from the United Pentecostal Church there. Just keep listening to Him. Minsan, nape-pressure tayo kung ano ang dapat natin manalangin. I have to worship. I have to repent first. I have to tell. Obligado tayong gumagawa. No. We begin by sitting. Allow Him to speak to you. The first thing na gagawin mo, realize that He is your Father. Thank Him. Salamat naman, napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. And this is true for our visitors too.
Amen. Praise God. Hallelujah. Gusto kong sabihin sa mga bisita natin, na imagine mo na ang sarili mo na entangled sa mundo na ito. Freedom can only come sa pamamagitan ng pagkasilang na uli. Kailangan ng rebirth. Kailangan ng born again. Oh, born again. Ito na nagsishare na si brother ng religion. Ito minsan, kinakatakutan marinig ng mga tao. Parang, ay, pag marinig na nila yung term na born again, aatras na sila. Pinipilit na tayo sa religion nila. No. Let me finish first. Ano ba ang born again? Di ba sinabi natin kanina, naisilang tayo sa mundo na ito. Nakuha natin lahat ng style, pamumuhay, attitude, influences ng mundo na ito. Sinong naghari sa mundo na ito? Si Satan. And it takes a rebirth into the kingdom of God para mabago ka. No choice. Ang gusto kong sabihin ito, anuman ang sekta na kinabibilangan mo, kay Katoliko, kay Baptist, kay anuman, kay United Pentecostal Church, we are not lifting United Pentecostal Church here. We are lifting the Word of God dahil ito ang totoo. Ibig sabihin, pare-parehas tayo, anuman ang relihiyon natin, kailangan natin maranasan ang pagkapangarap na muli. Dahil kung hindi ka may papangarap na muli na tama, maghahari sa iyo ang kadiliman, maghahari sa iyo ang kaharian na kinamulatan mo at walang iba ang kaharian na alam niyo na. I don't want to say that anymore. I don't need to say that. Ang gusto ng Diyos, maisilang tayo sa kaharian niya. And that's the only time na magiging anak ka ng Diyos. Because originally, di ba, siya ang gumawa sa atin. God is our Father by creation, dahil inikha niya tayo, pero na-snatch yun. Ninakaw tayo sa kamay ng Diyos. Sino nagnakaw sa atin ng kaaway? Simula nung sinilang tayo hanggang sa may pangarap tayo sa karya ng Diyos, yan yung kalagayan natin. Ang totoo, hindi tayo anak ng Diyos. Naging labas tayo sa kanyang karya. Pero ang gusto niya, kapatid, kaibigan, at hinihintay ka niya, gusto ka niya na manampalataya ka sa Kanya, na siya lang makapagliligtas sa'yo, makinig ka sa Kanya, upang maranasan mo ang may silang na muli. A new life is imparted through the born-again experience. Ang bagong buhay ay bibigay sa'yo. May lumang pagkatao, may bagong pagkatao na matatanggap mo kapag ikaw ay may silang sa karya ng Diyos. Bago na magbibigay sa'yo ng pagbabago. Yung kahiligan mo dati, magtataka ka na lang. Apay, mayak-mayak, bartegan. Kung ni brother Edison siguro niya, apay, nakamnay mo, tiarang ka niya ako. Ang maganas kong agsigarilyon. Apay kami, at dati mapasamak na milagro, nga raminin niya, kung lumayanap ka, ay pagalian na. Kahit haak mo, mabalin. Kahit haak mo, masapol na pilitin, kagbaliw. Apay, magak ka niya. Mabantog ka lang ang balbalin na magbagay. Apatahan ka nga mapantin niya ako, kini Ama, kini Jesus. Amen. Kaya nakangabaliwan. Kaya nakangabaliw nga na. Mang Jose, kaya nakangabaliwan, kaya nakangabaliw ang prinsipe na. Abay, sino tayo? Nga di na pala kahit nagbalik ang prinsipe. Sa dino nagkagapon tayo. Numaawatan tayo ito'y nakinapunto ka sa mamati ka sa unahan ng arami. Sasaw dito'y mamati ka. Masilip ka na na. Niyapo Diyos. Hangan na rin ka kasarsarita kasi nagiging politiko, manis to na kasarsarita no election, yung malpasan. Ano mapasama ka mo yung niya. God is not like that. Hallelujah. Amen. We can overcome the world by the power of His Spirit in us. But again, let me jump. The tendency is like this. Tinanggap na natin ito, katulad ng sinabi ng Bible, doon sa Galatians, rebuke ni Pablo yung mga mananampalataya na nakinig sila doon sa nalinlang sa kanila, kailangan nyo pa rin sumunod kay Moises, kailangan nyo pa rin magpatuli, kailangan nyo pa rin sundin ang ganito, ganyan. I want to tell you, we are Gentiles, hindi tayo part sa Old Testament. Itsapera tayo doon. But we are studying the Old Testament for us to learn God. Kasi matutunan natin siya doon. Pero hindi yan direct applied sa atin as a Gentile.
Not even to the church. Kasi ang church ay nag-exist na sa New Testament. That's why ganun na lamang ang pagre-review ni Pablo dun sa mga naglinlang sa mga Galatians na bumalik kay Moises. O kailangan pa rin gawin ganito, ganyan, ganito. Kasi gusto kong maunawahan ito. If you just keep the law, memorize mo na yun from 1 to 10 and so on and so forth, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kasi meron ka ng mentality kung ano ang gagawin mo. Para ka ng robot. O bawal ito. Babalik na naman ako doon. I just want you to understand. Pero ang gusto ng Diyos, upo lang tayo sa Kanya. Kalma lang anak. Huwag kang magmadali. Sasabihin ko sa iyo ang iyong gagawin. Sasabihin ko ang iyong gagawin ko pagkaharap mo yung kaibigan mo. Kung nasa store ka. Kung nasa temptation ka, sasabihin ko sa iyo. Ang Diyos nangungusap siya. Many times, I felt it. Mangungusap ang Diyos sa'yo. Bibigyan ka niya ng kaisipan na nagbibigay sa'yo ng kapayapaan, kagalakan. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi yung pag meron kang tukso, babalikan mo yung listahan. Ano kayang gagawin ko ito? Number 1, number 2, number 3. That's record keeping, legalistic life na ayaw ng Diyos. Yan ay panunumbalik sa batas. Mga kapatid, bakit ako bumalik dito? I'm just making it emphasize, mga kapatid. Dito ako magtatapos, mga kapatid. Hallelujah. Galatians 5:16-17. I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you will be doing what your sinful nature craves. Bakit tayo natutukso? Kasi iniiwanan natin ng Diyos, sinasarili natin mamuhay bilang Kristiyano. Akala natin, alam na natin ang gagawin natin. O kailangan akong magpalda, kailangan magputulin ng buko. Memorize mo na yon. But do you still receive God's empowerment for you to do that? That's the reason, kapatid. Nanghihina ka. At kung nanghihina ka, magkakasala ka automatic yun. At kapag nagkasala tayo, pinagsisisihan na natin yung nagawa natin. Ang root ng ating pagkakasala ay iniwanan natin siya. Tinalikuran natin siya. Sinabi natin sa Kanya, kaya ko na ito, Ama. I can already do it by my own. But I want to tell you, you cannot outgrow being a child in God's Son. Gusto ng Diyos na lagi kang lumapit sa Kanya. Call Him many times to life. At gusto ng Diyos, the more that you call Him, doon siya mas masaya. Hindi siya napupulitan. Kapag ang tatay natin, nanay natin, napupulitan tayo sa paglapit natin sa Kanya, minuto na lang. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kaya ba ang Diyos? The truth is opposite. Ang gusto ng Diyos, lalong lagi kang lumapit sa Kanya. No kahit ikararag minuto, segundo, kaya na. And we can do that. Abay, nung kararag ka, masambal nga pa rin tuwag ka, no? Nung kararag ka, just call Him. Yes, Lord. Ganito ba? Ganito bang gagawin ko? Talk to Him often. Huwag ka lang makipag-usap sa asawa mo, sa anak mo. Siya yung kausapin mo. Huwag mong isipin para kang maligno. Bakit? You believe that He exists? And He's not just existing. He's inside of you. Kasama mo siya. And hindi ka niya iiwanan. Tutulungan ka niya. Pagtatagumpayin ka niya sa school. Pagtatagumpayin ka niya sa office. Pagtatagumpayin ka saan ka man pupunta. Bakit? Ikaw yung kanyang katawan. Ikaw yung kanyang instrumento. Nagpe-pressure tayo na mag-win ng kaluluwa. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong mag-share. Kailangan kong ganito. Tinanong ko na ba ang Diyos, Lord, paano ko siya ito? Paano ko siya? I think that I discovered this. That's been my life. I've been living in a legalistic way. I can tell that. And what I live when I discovered, hindi pala dapat ganon. Huwag kang ma-pressure, magmadali. Gawin mo na kung anong dapat sinasabi dito. Dapat mag-win kayo ng kaluluwa. Dapat magturo na kayo. Matagal na kayo. No, do not take it as something duty, something obligation. Lumapit ka sa Diyos. Bakit? Hindi tao ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Ang Diyos. And I want to tell you, iba-ibang paggamit ng Diyos sa atin. Hindi mo kailangan mangaral dito. I don't have to do this. Since nasan ako, I'm doing it. I'm realizing it. Even everywhere I am, I can be used. And my testimony ang ginagawa ng Diyos sa school, mga kapatid. Alam niyo, gusto ko may klase, ayaw ko mahayaan din. Bakit?
napalapit sa loob ko mga estudyante ko. The reason is that I can talk to them the Word of God. I am talking to God, Lord, what do you want these students to hear? Hindi ako sumusunod ng lesson 1, 2, 3, mga kapatid. I believe God, He gives me, He pops out a word in my mind. I share it with the class, mga kapatid. And that's what God wants us to do. Hindi yung ma-pressure na, kailangan ko mag-fasting. Kailangan naman natin. Pero yung duty, obligation, kailangan kong aralin ito. Kailangan. Parang duty, mga kapatid. Pero ang gusto ng Diyos, slow lang, anak. Alam dati, anak, kinin, katulungan ka. Hanap umunaan. Apag kami nung unaan tayo, na mabandog tayo. Hindi tayo alis nung nag-quit. Madyamot ng Kristiyano. Nag-boring ng Kristiyano. No. Alam, masurutan ka sa ginagmaya ka lugar na yan ni Ama tayo. Wag ito ka talaga niya kaya. Hanggang ang masapol mo ma-pressure. Hamo. And I want to tell you, if you live as a slave, magiging intimidated ka lagi. Nagawa ko ba yung dapat ko? Magiging naghanap ka lagi ng approval ng tao. You seek to be validated. Even sa iyong kaibigan. Diyan yung nakuha natin sa mundo na ito. Kaya tayo siya nagpapaganda outwardly kasi gusto natin, ganda mo naman. We seek to be validated. That has been our attitude from the world. Pero ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo with a confidence. I don't have to be like that. I don't have to be like this. Meron disenyo ang Diyos sa akin. I'm going to learn it from Him. And I don't care what they will say. Hindi, wala akong pakialam mo nang sasabihin nila. Why? Natutunan mo isa lang ang yung paluluguran. Hindi tao, kundi siya. What matters, matutuwa siya sa'yo. Hindi yung classmate mo, hindi yung katrabaho mo. Ang hirap mag-please. Nakaka-stress. If you want to get out of that, take Jesus. He is your Father. Hallelujah. If you continue to live as a slave, you feel unworthy in waiting for Him. Ganito, hindi mo lang naramdaman yung tapik niya sa'yo. Pinaybay anak niya ako. Apay namin, nadakan niya tayo ni Kastoy eh. Disinyalis tayo nga kaya natin na ako kung numarik natin yung presensya na kasi naman yung emosyon. And I want to tell you, hindi laging ganun. Nung mo nga rin na yung presensya na, hindi ka nga rugi nga ka nagsimula na kaya niya ako. Namin, agbibiyag ka pa rin nakasla, slave. No, hindi nagbabago ang Diyos. At hindi kailangan na may maramdaman ka lagi to believe that He is with you. No, magtiwala ka, di ba? Magtiwala is, magkaroon ka ng faith sa Kanya kahit wala kang nakikita, wala kang nararamdaman. That's why we believe. We follow God not by sight, not by feeling, but by faith. Kung may maramdaman ka naman, huwag mo namang dismiss. Kasi kapag may emotion, makakatulong yan. But see to it na hindi ka dependent sa emotion mo. If you continue to live as a son, you feel ashamed. Lagi kang nahihiya. Feeling mo hindi ka karapat-dapat. You feel God is distant. Malayo siya. Pero ang totoo, tinanggap naman natin siya. Kasi sinisiksik pa rin ng kaaway ang kasinungalingan na yan. He wants to manipulate your mind. Take care of your mind. Kailangan mong sundin. Oh, kailangan gayahin ko si Sister Lee na naman nalangin. Nagiging gaya-gaya tayo. Nagiging paspasurong tayo. We do not understand what we are doing. You are unique. You will discover your uniqueness in God. You don't have to act like someone and somebody. You have your own flavor. Remember your origin story. Nilagay ka ng Diyos, ikaw lang ang maging ganyan, walang katulad. Amen? Sabi niya, only see the God portion. Nagagamit tayo sa Panginoon sa ministry. Pero siya ay Diyos lang sa'yo, hindi Ama. Ano yun? You see the God portion of His gifting manifest in your life, but not the Father that mentioned. Ito ay terrible. Kaya, ito yung dangerous kapatid. Nagagamit ka sa ministry. Pero never mong na-feel ang relationship sa Kanya. That's the very reason kapag harap ka sa Diyos later on, hindi kita kilala. Bakit? Hindi motivated sa relationship ang pagpapagamit mo sa Diyos. Kahit ilang libo ng milagro ang nagawa mo, kung wala kang relasyon sa Diyos, useless. You will end up before Him. Pumanaw ang hanggang mo. Imbitaran natin niya ako, akas anak na.
mapantay ka niya na, hantay babaring, let's be bold, even our visitors, mamati ka, abi kami, nabayang nakakaurayan, mailiw iso na kanya mo, kanya lamitin na mailiw ka launay janak mo, kasi iso na kanya tayo, kaya nangangaragapan, it's not physically speaking, but He wants to surround you with His love. Knowing that's the only thing that makes you make it. Nobody else, my friend. Hallelujah. And here is if you leave, masasahan dito namin magtatapos na presence. Hirap tapos na. Kung piliin mo maging anak, lagi kang lalapit sa Kanya na merong thankful heart, hindi ka napipilitan na nagdadabo, hindi ka nasasabihan na mag-pray, hindi ka nasasabihan magpunta ng church. Alam mo kung nasaan yung ligaya mo. Nandun sa presensya ng iyong Ama. If you live like a son, if you live like a daughter, son, when I'm talking to son, included kayo mga babae, this is not gender bias. Kung maging anak ka, you approach with faith, hindi ka maniniwala na iniwan ka na ng Diyos. Diba sinabi niya kanina doon, I will not leave you. I will not forget you, sabi niya. Kung may magsasabi sa'yo na kinalimutan ka ng Diyos, si Satanas ang nagsasabi niya, dismiss it. Come as they are, knowing that God is their transformation. Hindi mo iisipin na, mabuti kaya ako, tatanggapin kaya ako ng Diyos. Hindi mo iisipin yun kung naniniwala ka na anak ka niya. Bakit? Ure, sino kanya tayo ito'y anak ng naluko. Awan titatang kananang isarada diri daw kanina kaya nagawin ka anak na. Tikinapudno na, urahin ka nga sumangpad di anak na tabakay na tinapasamang kanina. Hanggang di nakas dyan. Depende lang ano, luko-luko di tatang muna na. Ba? Kasi dyan di ako kapsa. Ang gusto niya sa ating mga kapatid, come as you are. You don't have to perfect yourself first. Ang kapatid, amo magsakot, agayos-ayos si bagbagin na sumama kanya na come as you are with faith. Hindi yung hindi yung arrogant na palaban sa kanya. Lalapit ka sa kanya na may pag-asa na babaguhin ka niya. Magpakumbaba ka sa kanya kapatid. Sabi niya, comes broken. Ano yung broken? Bagbag ang kalooban dahil naniniwala sila na kaya silang ayusin ng Diyos. Ano pa? Ito, comes in sin. Kahit may kasalanan ka, lumapit ka sa Kanya. Dahil naniniwala ka na kayang patawarin, pagaliin sa iyong karamdaman dahil sa kasalanan, kasi ang kasalanan din siya nagbibigay ng karamdaman. Naniniwala ka na kayang patawarin at bigyan ka niya ng kapangyarihan upang ang kasalanan na yan ay hindi na muli maghari sa iyo. You can grow to a point, my brother and my sister, na nalingipin ti basol. Kami, level by level na tayo. Lingipin ti basol kanyang hanga pumagatan. Hana nga alam ti pansin mo, rorenta ko nga. Magmagnaka nakita mo kay, nagalisto nga nakatisuda, idi, tataw, rin lumabas-labas ka. Just be careful. Mabukaw na di pa nag mapukawan kabsat di samay na hanga epektibon bayaw awan mo isunan. You can grow to that point, my brother and my sister. Hallelujah. Sabi niya, comes in sins knowing he knows his sins and he is going to give him power over all things. Ang tao na anak, he takes his being a son, knows that he is a work in progress, wala pang perfecto dito. He makes him where he is, and he can walk in trust and declare and manifest his word. I want to tell you, you are not what you are because of what you do. Ito ang mentality natin sa bilang mga Kristiyano, mga tao. Sinisiksik natin sa anak natin, sa kapatid natin, kung sino sila dahil sa nakita natin ginawa nila. Sinasabi nila, hindi ka na nagbabago, ganyan ka na lang. Forgive us. Minsan, I am guilty to this thing before. Yung disciplinarian voice or tone, mga kapatid. Sinasabi mo sa kanya, ganyan ka na lang, hanggang man lang balbali mo. Mga kapatid, no, not that.
We are not yet complete. We are not yet perfect. Kapag i-take natin ang ating stand as isang, we'll have enough patience to bear with our brothers and sisters and help them. Magtutulungan tayo. Hindi konsente, mga kapatid. No, we help them. We help them. Dahil alam natin, we are in this fight together. Pare-parehas. Isa lang yung kaaway natin at gusto mag-alis sa atin sa kamay ng Diyos. At magtulungan tayo. Hindi yung ibaba pa natin lalo yung kapatid natin. Nakastara na kanayan, balbaliwan. No. Sa church na ito, walang ganyan. Sa mga bisita natin, walang ganyan sa church na ito. Tutulungan ka ng Diyos na magbabago. The Son is aware of the power of His Dad's presence and He doesn't have to beg to get into it. Kapag anak ka, hindi mo kailangan magmakaawa. Hingin mo na lang, and it will help us in our prayer. Minsan manalangin tayo, nagbebeg lang tayo. Sige na, tulungan naman, please. That's the prayer of a slave. Pero kung tanggapin mo ang pagiging anak mo, i-declare mo ito. Ang katotohanan at nangyari na. Pinagpala ko ng Diyos, anak ako ng Diyos, anak ako. Matagumpay ako. Hindi ako magagabi ng kaaway. May tuksuman, tutulungan ako ng Diyos. Declare it. Pag may kailangan, i-provide niya. Nandiyan na naman ang bills. Nandiyan ang exam, nandiyan na anything. I-declare mo. Nandito ang aking ama, tutulungan niya ako. Hindi yung, Lord, please, ipasalang ko sa exam na. That's the mentality of a slave. Huwag ka nang bumalik doon. Tumayo ka! Amen! Kaya ni Satanas, kung naman nabaptize ka, nangawa mo't Espiritu na agbibiyag ka lata ka sa slave. Amen! Hamo nga maaraming tirol mo as a son and daughter of God, kung mananatili ka ang iyong mentality sa kaparing alipin sa harapan ng Diyos. Tumayo ka sa Kanya. I receive it. Hindi mo ba kailangan magkaroon ng expression na mamiyak-iyak na sabihin, just say it, na naniniwala sa kaloob-looban mo, anak ako, Panginoon. Hindi mo sasabihin, nagpuskol mo tarupa mo, hanggang ibagan niya, mamati aklunay, mamati kayo, kapsa, ang paypay suma, inanak na ngayon ni Apo. Kaya di ka di pagrugyanan. Hamo pa ilan din na anak na kanya Apo, may kastal aramin yung marod. Namin nagkamali tayo di mo una, sa bali tununan tayo. Tununan tayo, balintay pa lang perfect, awatin na tayo mga anak. No! Ang balik ka pa, akseptarin na anak na kaniya po kahit agayos, manipon ka na ita, Jibil. Tando maaramid mo, kaya na aramidan. It's not, you do good first, so we can accept you. Yan ang buhay ng religyoso na tao. Accept me first, receive me, my son. I am your father. Watch me do it through you. Hindi lang tayo mamuhay na parang nagpe-perform sa Kanya. We're not just living for God. Yan ang lagi natin vocabulary noon. We are living with our Father. He helps us. That's the reason why Jesus did the miracles, because the Spirit of God dwells in Him. Now the Spirit of Christ lives in us also. Yan ang bibigay sa atin ng power. Right, prerogative na kailangan nating tayuan, maging anak niya. Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Tayo tumayo, mga kapatid. He gave us the gift of His own Spirit within us, which is exactly what causes us to cry, Daddy, hanggang mababain ka niya na hamo. Apay kami na nagtumauunan na tibagin tayo na mababano. Kaslahan ako nga, karapat dapat nga pagbalik anak na, no, resist that. No, resist. That's the voice of the devil. Huwag mong, do not own, huwag mong tanggapin yung kasinungalingan na yan. Okay? And even to our visitor, hindi pa kayo nabaptize, hindi pa kayo nakareceive ng Holy Ghost, yan ay gusto rin ng Diyos sa'yo. Lumapit ka sa Kanya. Hindi siya nagtatangin. Matagal ka man, o ngayon ka lang dito, you can receive this. Manampalataya ka lang sa Kanya. Dahil lahat tayo gusto ng Diyos. Ano man ang lahi natin, maitim, maputi, lahat tayo gusto niya na bumalik sa Kanya. Amen. Come on. It only takes the lies that has to be removed. Yung kasinungalingan lang na siniksik ng kaaway dahil sa tagal natin sa mundo na ito, nasanay tayo sa mentalidad na yun. Come on. Umpisahan mo, rugyanan, mawak mo
nikan ta panunod ko kakabsat. Hallelujah. Imagine your father, Oh Lord, yes, Jesus. kung kunana kanya may kaana, masakit ka kanya. May iliwang unay kanya. Nabayag na panahon, nakapanpansin, nakamadahan ito. Hallelujah. Nagkanggatang ka rin tabiyag ko. Pilpilitin tabiyag, di kastoy, di kasyan. Mga kumasapon na raminin, pag-asir na. Hallelujah. Kumain na kanya. At ka mabuti mo reasin. Hallelujah. Uri nakaraming kay tatay di basul ngayon ko. At pagkababa ka ng kanya na iba na. Masabol ka, Jesus. Hallelujah. I need you. I'm tired of this life. Pagod na ako sa buhay na pinipilit na maging mabuti sa iyong harapan. Gusto ko tanggapin na ito. Hallelujah. Come on, my friend. He loves you. He is in love. Uray, hindi pa'y nagbasol ka kapsa. Uray, di ako pa'y inauwanan ni Su, nakasdayin daya na kanya. Abay kang tumalag ka, mamati ka pa'y lang, di ka buso, nalaglang lang so. Pagpala na kanya, kawang magalang muli na ng agda. If you just know what we receive. Alabaya. Hallelujah, hallelujah. We have heard a jam-packed message today, not just only for our visitors, but also for us saints of the living God. Amen. Hallelujah. We have a Father in heaven above, and He is with us today. Narito ang ating pong Ama na nasa langit. Kung nasa nagtibo ng 2 tatlo, naroon siya sa kanilang mga kalagitnaan. That's why we are declaring His presence. He is here today. Bakit hindi tayo lumapit sa Kanya? Lumapit tayo sa Kanya. Sige. Sige. Tumawag tayo sa Kanya, Ama. Naririnig ko ako. Tandaan mo, bago ka pa nagkaroon ng pag-iisip na lalapit sa Kanya, ang Kanyang mga kamay ay nakauna at gusto kang iapusin. Dahil matagal ka nang gustong yakapin, gusto niyang maranasan mo, gusto niyang maramdaman mo na ikaw ay kanyang anak. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sino ba pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. At hindi natin tinanggap ang Espiritu ng pagkatao upang muling maging alipin. Ngunit tinanggap natin ang Espiritu ng pagkukumpko. Kaya tayo ngayon ay may karapatan. We have that right. We have that prerogatives to call Him Abba, Father. Sige, tumawag ka kanya na. Tumawag ka kanya na. Hallelujah. As our backup sing, lumapit tayo sa ating Panginoon.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Our Father is here. Amen. Oh God. Pwede ba natin ipikit ang ating mga mata sa mga sandaling ito? Hallelujah, Lord. Na sa ating pagpikit, Oh God. tinanggap mo na ikaw ay anak ng Diyos. Tinanggap mo. Tinanggap ka na ikaw ay anak ng Panginoon. Hallelujah. Meron kang confidence na tawagin siya Ama. Marahil hindi mo alam ang pakiramdam Hallelujah. ng iyong ama na matagal na gusto niya na magkaroon ng relasyon sa iyo. Hindi bilang alipin, kundi bilang Amen. anak. Oh God. Hallelujah. Pwede mo ba na pakiramdaman yan sa sandaling ito? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Magkaroon ka ng confidence. Sa paglapit mo sa Kanya, lumapit din siya. At sinasabi niya, sabik na sabik na sabik na ako, anak. Na magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan sa'yo. Come on. Come on, I feel. Come on, feel it. Pakiramdaman mo. Kahit sa mga bisita namin, alam ko, nararamdaman ninyo. Nakakala natin, nandun ang pagka-chance ng Panginoon sa atin sa mga mali nating ginagawa. Pero may bago siyang ginagawa sa'yo ngayon. Matagal ka man sa Panginoon. Bago ka pa lang sa Panginoon. Bisita ka man ngayon. May gagawin sa'yo ang ating Ama. May nakakaramdam ng pagod. May nakakaramdam na sabi niya, tama na, ayoko na. Pero parang tamang may susuko na. Kasi hindi tama yung pagtingin natin sa ating Ama. Pero ikaw, Ama ka. Ano ang tingin mo sa iyong anak? Jesus. 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 That's it. Jesus, that's it. Sige, yapusin mo siya. Yapusin mo siya. If you feel like telling sorry to him, dahil parang hindi mo siya tinuturing na Ama, ngayon, alam mo siya kaya na bahaya. Change is coming. Change is coming. Hindi mo na sasabihin pagod ka na. Dahil hawag ka ng iyong Ama sa oras na ito. Anak, nandito ako. Ipagkakaloob ko ang pangangailangan mo. Palalakasin kita. Call upon His name. And His name is Jesus.
song will wait on you. Father, draw me near. Draw me nearer in the beauty of your holiness. Lord, I thirst for you. Yes, God is satisfying you right now. Lord, to be satisfying your my soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. I will wait on you. I will wait on you. Almighty God, in the beauty of your holiness, I will worship you. Almighty God, in the beauty of your holiness, in the beauty of your holiness, in the beauty of your holiness. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama. Alam na namin ang aming kalagayan sa oras po rin. Salamat, kasama ka namin ngayon. At ang bagay na kapagmuran, ang bagay na kawalan, ang bagay, O Diyos, ng pagdadalawang isip ay iyong tinanggal sa aming mga isipan dahil kasama ka namin lagi. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Na sa mga oras din ito, Diyos, alam ko naramdaman ka ng mga bisita po namin. And we believe, Lord, you will continue to minister to them, Lord. Pagkikilangan kanilang lubos na ikaw ay mapagmahal na Panginoon. Mapagmahal na Ama. Mapagmahal na Diyos. At sa oras din ito, Panginoon, na sa bawat isa po sa amin na matagal na ang mananampalataya, may bago na pakiramdam kami sa mga sandali ito. Hindi mabigat ang mga bagay na gagawin namin patungkol sa mga salita mo. Dahil ikaw ay ang aming Ama na kung paano mo kami minamahal, Panginoon. Ganon din po, Diyos. Gusto rin namin i-express at gusto din namin ipakita na ikaw ay ang aming Ama. Dahil sa pamamagitan po namin, Panginoon, ang kaharian mo ay lalawak dahil anak mo kami, hindi kami mga alipin. Salamat ng marami, O Diyos. Salamat din sa iyong kong ginamit. Patuloy mo pa siya, Ama, na pagpalain. Patuloy mo pa siyang gamitin. Ano man ang hangarin ng kanyang puso, alam kong nakakapagbigay ng walhati sa iyo, Panginoon. Use him more mightily in a humble way, O Lord God. Ngayon, O Diyos, salamat sa tagumpay. Salamat, O Diyos, sa pagpapala. Salamat sa kalakasan. Umuwi kami na tunay na may kagalakan. Dahil umuwi kami na kasama ka namin na aming Ama. Pagkapangyarihan sa lahat at nagtutubay ng lahat ng pangangailangan namin. Opo, O Diyos, nakikita mo ngayon ang aming mga ngiti. Ngiti na ikaw ay aming Ama. Salamat po ng marami sa pansamantala po namin paghihiwalay, O Diyos. Ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa at sa pagsasaluhan po namin, Panginoon. Basbasan mo ito, magdagdag sa aming pong kalakasan at sa bawat ginamit mo, O Diyos, ipagkaloob mo ng tungking pagpapala sa kanila. Marami
Maraming pong salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Kamayan tayo. Mga tayo, gamitin natin every praise is to our God. Every praise. Sa mga may bisita po, i-answer natin silang muna po sa para sila po atin ng Jesus is the Father. I know Jesus is the Son. I know Jesus is the Holy Ghost. And all is beyond. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and the Omega, the everlasting Father, the beginning and the end. Much more than is my friend. He's the Son of Man. Coming back again. I know Jesus is the Father.